Sa problem number 1, Student Quiz Performance Evaluation, ipapakita rito kung paano gumawa ng simple Java program para i-evaluate yung quiz performance ng isang estudyante gamit ang OOP o Object-Oriented Programming. Ang unang ginawa is gumawa tayo ng class na tinatawag natin na student. Sa loob ng class na to, meron dalawang bagay. Una yung name, ang pangalan ng estudyante. Pangalawa is yung quiz scores or isang array na naglalaman ng 3 quiz. Sa pangalan naman, meron tayong constructor. Ang trabaho nito is kunin yung pangalan at quiz scores na ibibigay natin sa object at ilagay ito sa mga fields. Dito naman, gumamit tayo ng compute average method. Ito yung nagko-compute ng average ng 3 quiz scores na in-input. Ginagamitan to ng simpleng isang loop para pagsamahin lahat ng scores tapos hinahati niya sa bilang ng quizzes. Meron naman tayo ditong display info method para ipakita yung pangalan ng estudyante, lahat ng quiz scores at ang average score niya sa console o dito sa input. Dito naman sa main method, humihingi tayo ng input mula sa user gamit ang tinatawag natin na scanner. Una, kinukuha niya ang pangalan ng estudyante, enter student name. Sunod, inuulit natin ang input para sa 3 quiz scores. Pagkatapos nun, gumagawa tayo ng student object gamit ang inputs na to at tinatawag ang display info. Yung display info, ang ginagawa niya is pinapakita niya lahat ng information na ini-input ni users. So, para dito sa problem number 1 na quiz performance evaluation, kapag pinatakbo natin yung program na to, dapat may lalabas siyang output. Una is yung enter student name. Quiz 1, 12, quiz 2, 15, quiz 3, 18. Ito na yung buong output niya, student name, quiz scores from 1 to 3, and yung mismong average score. Sa problem number 2, Product Weekly Sales Summary, pinapakita dito kung paano gumawa ng Java program para masubaybayan yung weekly sales ng isang produkto gamit ang Object-Oriented Programming. Una, gumagawa tayo ng class na tinatawag natin na product. Sa loob nito, meron tayong dalawang bagay. Una, yung product name or yung pangalan ng produkto. Next is yung sales o yung isang array na naglalaman ng 4 na weekly sales. May constructor din sa class na to. Ang ginagawa nun is tumatanggap siya ng pangalan ng produkto at ang weekly sales tapos inilalagay niya ito sa fields ng objects. Sunod naman, meron tayong total sales method. Ito yung nagko-compute ng total sales ng produkto sa 4 na linggo. Ginagamitan to ng loop para idagdag ang bawat weekly sales. Sunod, meron naman tayong display info method. Pinapakita nito yung pangalan ng produkto, lahat ng weekly sales at ang total sales sa console o sa output mo. Sa main method naman, kinukuha natin yung pangalan ng produkto mula sa scanner. Sunod, inuulit niya yung input para sa 4 na weekly sales. Pagkatapos, gumagawa tayo ng product object gamit ang inputs at tinatawag ang display info para ipakita ang summary. Kapag pinatakbo natin tong code na to, dapat meron tayong product name at sales at lalabas ang total nito. Product name. Sa problem number 3, meron tayong athlete event time analyzer. Dito naman, ina-analyze yung performance ng isang atleta sa iba't ibang events gamit ang Object-Oriented Programming. Una, gumagawa tayo ng class na tinatawag nating athlete at sa loob nito, meron tayong dalawang bagay. Una, yung athlete name or yung pangalan ng atleta at yung times. Ito yung array na naglalaman ng 5 event times sa segundo. Meron din tayong constructor sa class na to. Tinatanggap nito yung pangalan ng atleta at ang event times at inilalagay niya rin ito sa fields ng objects. Gumamit tayo ng best time method. Ang ginagawa nito is hahanapin niya yung pinakamabilis na time o pinakamaliit na number sa array ng event times.
Ginagamitan ito ng loop para sa simpleng comparison para makita natin yung fastest time ng isang atleta. Next naman, meron tayong display info method. Pinapakita rito yung pangalan ng atleta, lahat ng event times at ang pinakamabilis nitong oras. Sa main method naman, humihingi tayo ng input mula sa user gamit yung tinatawag natin na scanner. Una, kinukuha nito yung pangalan ng atleta, enter athlete name. Sunod, inuulit nito yung input para sa 5 event times. Pagkatapos, gumagawa tayo ng athlete object gamit ang athlete inputs at tinatawag ang display info para ipakita nito yung summary. Kapag pinatakbo natin yung program na to at nag-input tayo ng pangalan at times, dapat may lumabas na resulta. Una yung athlete name, event times 8.10. Athlete name, event times, at yung fastest time, which is 7.46 seconds. Sa problem number 4, meron tayong book review rating collector. Dito naman, pinapakita kung paano gumawa ng Java program para kolektahin at evaluate ang ratings ng isang libro gamit ang OOP. Gumawa tayo ng book class na naglalaman ng 2 bagay. Una, yung pamagat ng libro. Pangalawa is yung ratings or isang ari na naglalaman ng 4 na user ratings mula 1 hanggang 5 stars. May constructor din yung class na to. Ito yung tumatanggap ng title at ratings at nilalagay niya to lahat sa fields ng objects. Meron pa yung display info. Dito naman pinapakita yung pamagat ng libro, lahat ng ratings at ang average sa ating console. Meron din tayong average rating method. Ito naman yung nagko-compute ng average ng 4 na ratings gamit ang loop at ginagamitan niya to ng addition, tapos hinahati sa bilang ng ratings. Dito naman sa main method, humihingi tayo ng input sa user gamit ang scanner. Una, kinukuha natin yung title ng libro. Sunod, inuulit natin yung input para sa 4 na ratings. Pagkatapos nito, gumagawa tayo ng book object gamit ang inputs at tinatawag natin ang display info para ipakita ang summary. Kapag pinatakbo natin yung program, dapat makikita natin yung book title, ratings, at yung average rating nito. Book title, ratings, and yung average rating which is 4.75. Sa problem number 5, meron tayong store monthly income report. Dito naman pinapakita kung paano gumawa ng isang Java program para gumawa ng isang monthly income report para sa isang store gamit ang OOP. Una, gumawa tayo ng class na tinatawag nating store. Meron tong 2 laman. Una, yung pangalan ng tindahan at yung income o isang array na naglalaman ng 6 na buwan na kita. Meron tayong constructor na tumatanggap ng pangalan ng tindahan at ang monthly income at nilalagay niya to sa fields ng object. Gumamit tayo ng total income method para kumuha ng total income sa 6 na buwan. Ginagamitan to ng loop para idagdag yung kita sa bawat buwan. Gumamit din tayo ng display info method na nagpapakita ng pangalan ng store, lahat ng monthly income at ang total income sa console. Sa main method naman, humihingi tayo ng input mula sa user gamit ang tinatawag natin na scanner. Una, kinukuha natin yung pangalan ng store. Sunod, inuulit yung input para sa 6 na monthly income. Pagkatapos, ay gumagawa tayo ng store object gamit ang inputs at tinatawag ang display info para ipakita ang report. Kapag pinatakbo tong program, dapat makikita natin yung pangalan ng tindahan, monthly income at yung total income. Store name, Shaina Sari Sari Store, monthly income, and the total income.